Good day sa inyong lahat. For today's video, ang gagawin natin is mag-assemble tayo ng ating bagong kit, which is yung ating spider robot. So meron ako ditong isa na spider robot, pero ito yung ating pinaka prototype. So ito yung ating initial na nagawa. So ang ating mga battery holder dito at sa mga switch ay po mga nakalutang pa, naka-cable tie, at yung ating mga switch dito ay naka-cable tie pa rin. So for the revisions na i-offer na Alexa, meron tayo ditong bago ng model, and then sa video ito ating i-assemble ang ating bagong spider robot. So pahinihintay natin, let's go. Ang first nating gagawin is bubuuin natin itong pinaka body ng ating spider robot. So meron ako ditong back converter, battery holder, meron din ako ditong switch. Ito, hininang ko na to kanina para hindi na magtagal ang ating video. Pero yung kasama sa kit, hindi pa yan naka-solder. So I encourage yung magpa-project nito na kayo na maghinang, since ang electronics naman, ang soldering is part of electronics. So mas matututo kayo if kasama na sa project na ito yung soldering. So about dito sa back converter, mayroon na rin akong previous video na ginawa kung paano gamitin itong ating back converter. So I will post the link below sa description para mabalikan nyo. So okay. So ang gagawin natin dito, meron itong ating bading isa, itong part na to. Bago ko to hininang, inilusot ko muna tong wire dito sa butas na ito. Yan. Then saka ko hininang dito yung wire ng ating rocker switch. Kaya ko ginawa yon is kapag naisalpak na kasi natin ito dito, fit kasi dito, yan, hindi mo na siya basta-basta mahihinangan dito sa loob. So to fix that, ang gagawin nating sunod is meron tayo ditong lagay ng screws para dito sa ating back converter. So ang gagawin natin, itatama lang natin yung mga butas, then lalagyan natin yan ng bolt. So itong 5mm na bolt ang ating gagamitin para dito. Once na na-fix na ang ating back converter, ipipix naman natin is itong ating battery holder na dito natin ngayon yan padadaanin sa baba. Yan. So kung makikita nyo dito, meron din yung butas na nakasama para sa battery holder nya. So gagamit din tayo ng 5mm na screw natin or bolt. So hindi ko pa siya masyadong ganong hinihigpitan, since bubuuin pa natin yung pinaka body nya. Once na nabuo ko na siya, saka natin hihigpitan itong mga bolts na ito. So okay. So itong wire, isuot lang natin dito. Yan. Okay na. Then sunod natin gagawin is kukunin natin itong portion na ito, papatong natin dito. Yan. Ito yan. And then itong part na ito,
So, ito yung back part ng ating spider robot. So, yung back part ng ating spider robot, doon natin ilalagay din yung port ng Arduino. So, dito kasi yan. May notch yan dito na dalawa. Dito kasi ilalagay ito. Yan, tatama dapat yan. Okay, so itong part nito, ito yung likod ng ating spider robot. Okay, so dapat ito magiging itsura ng ating body. Yan. Then ito, pwede na natin higpitan. Yung tamang higpit lang. Kasi kapag talagang pinurasan nyo ba, malustred na yung ating mga pinagkakabitan ng ating bolt. Then ito dito, sakto na yan. Then lalagyan natin ito kapag nabuo na natin yung mga legs ng sensor shield. Then ito na yung ating switch battery holder. So, mas malinis na siya compare dito sa ating prototype. Okay. Ito yung sa ating prototype. Samantalang dito sa ating revise na, makikita na natin na medyo maayos na yung placement ng mga components. Halimbawa ito. Okay. So, next tayo sa mga legs naman ng ating spider robot. So, ang gagamitin natin doon ay 12 na servo motors. SG90 ang gagamitin natin. Then, kunin na natin. Ang next natin gagawin is kukunin natin itong mga servo natin, itong ating mga SG90, and then so 12 dapat ito lahat na servo. Ang gagawin natin, kunin natin itong servo, and then kunin natin ang mga screws dito, iwalay natin. And ang pinakakailangan natin is ito. Itong attachment na to. Yung dalawang screw na patusok yung dulo. And saka isang mini screw na para dito. Okay. So, hiwalay muna natin lahat. And itabi natin ang mga kailangan natin at hindi natin kailangan. Okay. So ito yung kailangan natin na parts ng ating mga servo. Then, ang sunod natin gagawin is kukunin na natin yung ating mga attachment
Then, iisa-isahin na natin yung mga parts na kakabit natin. Okay. Okay, next na gagawin natin is to assemble the legs. I have arranged itong ating mga pieces ng ating spider robot na legs para makita natin kung alin ba yung front at saka back. So makikita nyo dito, ito yung front at ito yung back side, itong nasa likod. So itong front natin meron niyang right side at saka left side. So ang back natin meron ding right side at saka isang back side. Kung mapapansin nyo, magkaiba ang itong mga components na ito since ang positioning ng each leg or each joint ay magkakaiba ang assembly niya. Okay, buuin na natin to. First is magsimula tayo sa front left natin. Yan. Okay. So, sundin nyo lang itong nasa video tutorial natin. Then, one by one, unti-unti na nating mabubuo itong ating spider robot. Ang gagamitin nating screw ay itong patusok yung dulo. Yan. Para ma-fix itong ating mga servo motors. Kung mapapansin nyo, yung shafting ng ating servo motor ay directly opposite nung ng notch na ito. Yan. Kasi ito kapag gumagalaw, ano yan, dito yan nakapix. Yan. Okay. So, tuloy natin. Okay, ang text natin naman ito yung pinaka elbow natin ng spider robot. So, ang paglalagay ng servo dito, same as dito sa ating legs. Kung nasan yung notch, nandun din yung shafting ng ating servo motor.
Okay, so ang next natin gagawin is maglalagay naman tayo ng servo motor sa body ng ating spider robot. So ito yung in-assemble natin nung nakaraan. Lalagyan natin ng servo motors dito sa kanyang mga legs. Okay. Kung ito yung backside natin, ilagay natin dun sa front side natin, then lagyan na natin ang servo motors. Tingnan nyo na lang kung paano ang orientation ng pagkakalagay ko, then follow nyo na lang yung orientation na ginagawa natin dito sa ating servo motor sa body. Okay, yan. Yan dapat ang orientation ng ating mga servo motor sa body. Okay, kabit muna natin. And then, ang next step natin is ilalagay na natin yung ibang parts papunta dito sa ating body. So, ilayo muna natin ang camera. Okay. So, unahin natin ang front na left side. Ito. Yan. Kung makikita nyo dito, ang connection niya ay papunta dito. So, ang gagawin natin, luluwagan muna natin itong mga screws na ito. Yan. Kasi later on siya ang iipit siya dito sa portion na ito. So, kaya lang natin hinigpitan nung una is para makita nyo kung paano inassemble ang body. Okay. So, ang gagawin natin, itong side na ito, yan. Ito yung papuntang shafting ng servo motor. So, ang gagawin natin yan. And then, yan. So, gagawin natin ito sa lahat ng elbow natin. So, ito sa front right, ganun din. Yan. Shoot lang natin dito, then yan. Sa back side naman natin, ito. And lastly, yung back right natin. Okay. So, once na may connect natin to, pwede na uli natin higpitan tong 4 na screws na ito.
And then next natin gagawin is i-connect naman natin itong parang wrist nya. Okay, so simulan natin sa front left. So itong front left, ganyan siya. Ngayon medyo kailangan na persahin itong portion na ito. Ibubukan nyo lang ito ng konti, then i-snap nyo dun sa kanyang notch. So gawin natin dito sa front right. Yan. Tapos sigitin nyo lang ito ng konti. Yan. Tapos snap nyo. Okay. Then, ang next natin ay ito ng legs mismo. So, ganun rin ang gagawin natin. I-snap uli natin siya dito. Kung saan yung lagayan ng attachment ng servo. Yan, kung makikita nyo. Dun yung shafting ng servo natin. So, lagay natin dyan. Then, ibukan natin ng konti ito. Yan. Then snap. Dito naman. Yan. Oops. Baliktad. So, ang shafting niya ay nandito sa may lagayan ng attachment ng servo motor natin. Okay. So, naka-attach na lahat. Pero, ang sunod nating step is gagawin natin sa next video kung saan ilalagay na natin itong mga attachment sa servo, since kailangan na nating i-program itong ating Uno board for the initial position ng mga legs natin para may fix natin yung attachment ng servo dito sa ating mga shafting na ating servo. Pero bago natin gawin yun is kailangan natin na i-connect itong mga pins ng ating servo motor dito sa kasama natin na sensor shield na B5. Kasama yun sa ating kit. So kompleto na yun. I-connect lang natin. So pwede sa next video natin ipapakita yung mga tutorials kung paano ikabit ang connection ng mga servo motors dun sa ating Uno boards. So for now, kung nasubaybayan nyo ang tutorial na ito, sana may natutunan kayo sa pag-assemble ng ating spider robot. At itong spider robot na ito is available sa ating shop, sa LX Hub. Meron kaming Shopee, Lazada, TikTok. And pwede rin kayong mag-walk-in sa aming physical stores. Okay? So, that's it for now. Bye-bye muna sa inyo.